Alright, so mga lods, mayroon po tayo dito microwave mga lodi. So bale ang microwave, ang problema ng microwave na ito mga lods, bale nag-i-spark po yung kanyang magnetron mga lods. Lumalabas po ng apoy doon sa kanyang tip po mga lodi. Yan. So i-test po natin mga lods para makikita po ninyo kung ano po nangyayari sa ating microwave. Ayun, kung napapansin nyo, may display po siya mga lods. Yan. So ngayon i-test po natin. Try lang po natin sa 1 minute mga lodi. Ayan, sa 1 minute and start po natin mga lods. Ayun o. Ayan mga lods. Bali yan po ang nangyayari sa kanya mga lods. Nag-i-spark po siya. Yan. Subukan natin ulit mga lodi. Yan, power and 1 minute po ulit mga lods and start. Yun o. Bali ang problema niya mga lods, nag-i-spark yung kanyang magnetron mga lods. Yan. So ngayon itabi muna natin ang ating extension wire. So bali, ito po ang nangyayari sa kanyang magnetron mga lods. So yan. Maraming beses na rin po tayo nakagawa ng ganitong klaseng problema mga lods. Yan. So ngayon, tatanggalin po natin yung ating magnetron. Yan. So habang tinatanggal po natin yung magnetron mga lods, para sa hindi pa po nakapag-subscribe po, maki-subscribe na lang at pinutin yung notification bell sa baba po para updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. So yan mga lods, bali problema ng kanyang magnetron mga lods. Ayan o. Napapansin nyo mga lods. Ayan. Sunog po yung magnetron niya. Yan. Ngayon mga lods, ano ba ang dahilan kung bakit nagkakaganito yung magnetron mga lods? So yan ang problema ng pag sa mga ganito mga lods, kung titignan po natin mga lods. Ayan, paiilawin lang po natin. Ayan, kung napapansin nyo mga lods, malinis po yung sa loob niya. Okay. At ilapit po natin yung ating camera mga lods. Ayan. So yan, kung mapapansin nyo, may filter po siya. Iwan ko lang kung anong tawag nyo dito mga lods. Bahala na po kayo, total malaki na po kayo mga lods. So ito po yung dahilan kung bakit nasusunog yung ating magnetron. Yun no? So mga lods, pag mayroong ganyang itim po mga lods. So yun po ang dahilan sa pagsunog ng ating magnetron mga lods. Pag may itim na po siya ganyan mga lods, dapat tanggalin na po natin tong filter. Kung wala tayong may palit mga lods, huwag na po natin ilagay. Po natin yan, hayaan na po natin siya naka-open po pag ganito mga lods. Ayan no? Pag pinilit po mga lods, ayan, butas po yung kanyang siding po mga lods. You know, pati bakal mga lods. So gagawin po natin mga lods, lilinisan po natin yan mga lods at papalitan po natin yung tip ng ating magnetron. Ngayon dito sa magnetron mga lods, meron po akong nabili na tip niya mga lodi. Yan. Okay, i-off ko lang po yung ilaw. Yan, bale ito po nabili ko po sa online po mga lods, yung tip ng magnetron mga lods. Yun. So basta alam lang po natin yung model po ng ating magnetron. And ayan, ito, maraming video na po tayo nagpakita ng paano magtanggal nito mga lods. No? Matigas po siya mga lods. Dapat pukpukin lang po natin ng alalay lang po ang pagpukpok mga lods. Huwag lang masobra mga lodi. Okay? Pag masobra mga lods, baka maputol po yung dulo. Lalo hindi po natin magamit mga lods. Tapos, hila ng dahan-dahan mga lodi. Yun. So, ganun lang po mga lods. Ayan. Sunog po siya mga lodi. Tapos, punasan po natin. Bago po natin palitan mga lods, linisan po natin siya mga lodi. Okay? Saka po natin ilagay yung bago po mga lods. Ayan. Dapat straight po siya. Ang paglagay po natin dito mga lods, straight po siya. Tapos idiin lang po natin mga lods. Bago po natin pukpukin na gamit ang handle ng screwdriver po mga lods para hindi po masira. Okay. Alalay lang po ang pagpukpok mga lods. Baka po masira mga lods. So yan, bago na po yung tip ng ating magnetron mga lods. Ayan. Sagad na po siya mga lodi. So dito na naman mga lods. Okay. Ang gagawin po natin dito mga lods, linisin po natin siya. Right. So yan.
Kung may drill po tayo mga lods, gagamitin po natin ang drill at saka brush po mga lods. You know, brush para malinisan po natin siya mga lods. And ganun din dito sa loob mga lods, sa butas niya mga lods, kailangan din po natin na linisan niya mga lods. Right? So yan, malinis na po siya mga lods. Okay, follow up lang po natin na linis gamit ang ating punasan mga lods. Okay, pangpunas po mga lods. Yan. Okay, pag malinis na po siya mga lodi, siguraduhin lang na wala po siyang anumang carbon sa loob mga lods. Okay. Lapit lang po natin yung camera mga lods para makita po natin na malinis na po siya mga lods. You know, so wala na po siyang itim mga lods. Yan. So yan, malinis na po siya mga lodi. Subukan po natin ilagay yung ating magnetron. So ngayon mga lods, ilalagay na po natin yung magnetron mga lods. Dito sa magnetron mga lods, 3 screw lang po siya mga lodi. Okay, lagay lang po natin yung screw niya. Okay, higpitan lang po maigi mga lodi. Right, lagay po natin yung kanyang wire. So yan. Ganun na po kabilis kung magpalit po tayo ng magnetron mga lods. Okay. Ngayon, itetest na po natin siya mga lodi. Plug. So yan. 1 minute. Test po natin ulit sa 1 minute mga lods. Okay? Kung natapos niya mga lods, pag natapos niya yung 1 minute mga lods, hindi po siya nag-spark mga lods. Ibig sabihin, goods na po yung ating magnetron mga lods. And goods po yung ating isang buong unit mga lodi. Kaya habang hinihintay po natin yung 1 minute matapos mga lods, okay, para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang at pindutin yung notification bell sa baba po para lagi kayo updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. So yan mga lods, hindi po na hindi po siya nag-stop o kaya hindi po siya nag-spark mga lods. Ibig sabihin, goods na po yung ating unit mga lods. So yan mga lods, natapos niya yung 1 minute mga lods, hindi po siya nag-spark, ibig sabihin good na po yung ating microwave mga lods. So yan lang, hanggang sa muli po, maraming salamat. Stay safe, stay creative. God bless you all. Bye-bye.